Lahat ng viewers ng Rochelle Antig vlog, please do subscribe and thank you for all your support. So, ingat. At ngayon po, tayo ay magbabalik tanaw muna sandali sa mga nagawa ni Yorme. Ano po ba yung mga natatandaan yung nagawa ni Yorme? Marami. No, sa dami na naging mayor sa lungsod ng Maynila, si Yorme lang po pala nakaisip na kaya kayong bigyan ng allowance, na kaya kayong bigyan ng insure. Di po ba, may maliit na insure kayo ngayon? Sabi nga ni Yorme, patikim pa lang po yan. Di ba? At kaya kayong bigyan ng cake. No, ako po, proud po ako dahil ako po isang kagawad sa Barangay 272 sa Dalpan. At pinagmamalaki ko po na sa barangay po namin nakatayo ang isang proyekto ni Yorme na pabahay ang Pinondominium 1. No, nasa barangay po namin yan. Kaya proud na proud po ako dahil isa sa mga proyekto ni Yorme nasa aming barangay. Tayo po ay magpapalitanaw at para magpalitanaw po sa mga nagawa ni Yorme, tawagin po natin ang ating 3-termer councilor ng Distrito 3, ang inyong kabatch na, soon, ang original na Daniel Padilla ng Distrito 3, Councilor Letlet Sarkan! Ay, pag ganun pala yun. Magandang hapon po sa inyo lahat. Paano kayo? Di ba kayo kumakain? Yung hindi po kumakain, nasa ko. Hapon. Kumakasir. Excellent. Magandang hapon po sa inyo lahat. At kami nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa ating pagtitipong ngayon. Alam mo niyo, meron lang akong request. Pwede ko palakpakan natin ng mga kandidato natin. Alam mo niyo talagang we are working hard. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Talagang kumakaya dyan, umiikot sa distrito natin. Sabi ko nga sa kanila, lalo na kay Apol. Sabi ko, Apol, alam ko mahirap ang laban. Pero kapit lang, tsaga-tsaga lang. Huwag kang bibitaw. Pagdating sa huli, maitotono mo rin yung boses mo. I love you. Diba? Kapit lang. Huwag kang bibitaw. Sa huli yan, tono-tono na yan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At sabi ko lang natin, share ka na yun. Mamulit ka na yun. May Wilson. May ano tayo siya? Nay, okay ka? Wala ako. Meron tayong may medic tayo sa parang pwede na sakit sa ulit daw. Okay naman po sa mga gulo. Siguro nilalagay. Anyway, talaga tayo at gusto niya namang makita si Yorme. Parang pinagmamadali nyo ka. Parang gusto niya sabihin, sige, bilisan mo na. Parang si Yorme na. Pero bilisan ko lang daw. Siguro mga alas 7 tapos tayo para si Yorme. Anyway, balik pa lang tayo. Alam mo nila yung 2019 to 2022. Isa lang nakaangkla yung proyekto ng Lungsod ng Manila. Yung minimum basic needs. Ano yan? Pabahay, edukasyon, kalusugan, at pangkabuhayan. Diyan lang ako nakaangkla yan. So, kung mapapansin ninyo, napakabilis ng ating pag-unlad from 2019 to 2022, bagamat pandemic pa ng mga panahon na yan. So anyway, puntahan po natin muna yung ating pong education. Okay. Sa panahon po ni Yorme, nakapagpatayo tayo ng 4 na paralan para po sa lungsod ng Maynila. Ang unang-una pong nagawa ay yung Rosauro Almario Elementary School. Dito po gumraduate si Yorme ng elementary. Dito siya nabigyan ng medalya, ng grade 2 siya. First honor siya nun. Anyway, ito po Rosauro Almario Elementary School, nakatayo tayo ng bagong building. Ito po ay 10-story at meron 227 air-conditioned classrooms. Meron po rin itong air-conditioned offices para po sa ating mga
guro at meron po itong 8 elevator units na talaga naman para sa kinikater doon sa hindi lang po sa ating mga estudyante pati yung ating mga faculty members. Meron po rin gymnasium yan at merong outdoor basketball court. Next. Manila Science High School. Ito po yung pinakamatalino natin school ng mga estudyante. Upo nga kaya. Head story rin po yan at meron din po yung roof deck, 5 elevators, 150 air-conditioned classroom, library at canteen. At kumpleto rin po yan sa sports arena. Next. Dr. Alejandro Albert Elementary School. Ito po yung nasa Sampaloc. Ito po yung bagong-bago na Sampaloc. Nandiyan po ako nung in-inaugurate yan. At ito po eskwelahan na to, hindi lang po ito, merong mga air-conditioned classrooms. Ito rin po ang isa sa eskwelahan na merong outdoor activity at meron pang football field sa harap po yan. Kaya yan po yan ay mga bago ang ating mga equipments. Next. Ramon Magsaysay High School, yan po yung nandun sa Lacson at Espanya. Na ito po ay isang feeder school ng ating mga pinakamagagaling na mga estudyante sa elementary at dito po yan nakakapag-aral in preparation for their college studies. Next. Okay. Punta mo naman tayo sa kalusugan. Meron akong nakausap na mag-test ng isang araw. Sabi ng Marites sa akin, ewan ko kung totoo. Totoo po ba na kailangan naka-online reservation ka bago ka makapunta sa barangay health centers? Totoo? Paano pag may sakit ka na ngayon, kailangan mag-online ka pa? Yun lang. Patay tayo dyan. Anyway, kung matatanda po ninyo, yung pandemic ay isa sa naging problema ng Pilipinas ay ospital para sa ating mga may sakit ng COVID-19. Ito po pinagawa ni Yorme ng Manila COVID-19 Field Hospital. Pinangako niya in 60 days dapat matayo yan. Record time po in 52 days nagawa ang Manila Field COVID-19 Field Hospital. At yan po, fully equipped ng online pipe na mayroong oxygen. Dahil kung natatanda nyo, nagkaroon din tayo ng problema sa mga oxygen. Di ba? Nagkukulang-kulang po yan. At bakit po yung mga equipments yan? Pakita na ako yung equipment. Yan po yung mga beds at yan po yung loob ng Manila Field 19 Field Hospital. Lahat po yan, hindi lang po nakakapag-cater yan sa lungsod ng Manila, ngunit pati yung problema ng ibang syudad tulad ng Pasay, Quezon City, nakapag-accommodate po tayo dyan. At lahat po yan, libre. Sino pa gusto pumasok kayo dyan? Libre lang. Ayaw din, ako din. Ayaw mo na sila. Next. Bagong ospital ng Maynila. For the longest time, yung ospital po ng Maynila natin ay central lahat ang ating pangangailangan sa medikal. Pero through the years, nag-dilapidate po yan at pinatayo po ni Orme yung bagong ospital ng Maynila. 384 bed capacity po yan, mayroong 52 ward rooms. At dito po ako proud to proud, kung mapapansin niyo, 6 ang operating room nitong ospital na to. Dahil kadalasan, ang problema ng public hospital natin, isa lang ang operating room. Kaya minsan, merong inooperahan, yung mga anak, kailangan pigilan ng panganak bago matapos, kailangan tapusin. Pero dito kahit ano, sabay-sabay, ay magagamit yung ating operating room. At hindi lang po yan, fully equipped at state-of-the-art ang ating equipments yan. Meron po yung CT scan, yan, CT scan, at MRI machines, at lahat po ng ating mga beds dyan ay state-of-the-art at #1. Sabi nga niyo po dati, itong bagong hospital ng Maynila, pumapasok ka pa lang, gumagaling ka na. Yeah. Pwede po pumalakpak ha, wala akong bayad dyan. Ha? Radyo? Radyo meron yan. Meron po yan, fully equipped yan. Okay, next. Okay, punta po tayo sa housing. Kung matatandaan po ninyo, ang unang-unang naging proyekto ni Yorme as far as housing is concerned, yung Baseco community.
Doon po sa Paseco, for quite a while, nagkaroon po ng sulong doon. At merong tinamaan doon, mga 200, 250 na pamilya. At sinabi nga niya, i-implement na natin yung in-city vertical housing program. Ano po yun? Ang pananaw po ni Orme, dito ka sa Maynila, kasi karamihan na nagiging problema natin, lalo na yung mga informal settlers natin, di ba? Pag napaalis, tatapon na lang doon sa, dadalhin sa Bulacan, dadalhin sa Cavite. Sabi niya, dapat ang Maynila para sa Maynila. So nagtayo po tayo ng in-city vertical housing program at ito po ang kauna-unahang ginawa ni Orme na in-city vertical housing program. Yung Paseco community, ito ho ay meron 229 two-story units at 42 square meter housing ang inilagay po dyan. 2 bedroom yan dahil gusto niya maiwalay yung kwarto ng magulang at mga anak. Next. Condominium 1 and 2. Yan po ay nakatayo na bago pa lamang malis si Orme. Meron po yung 168 units sa Tondo 1, 168 units sa Tondo 2, at 42 square meters din po ang laki niya. Nandito nga pala si Chris. Tatanong ko nga, Chris, ito ang presidente ng Avida. Ito lang, yung condominium dito. Gano'n malaki yung Avida? 32 square meter po. 32 square meters. Mas malaki pa ho yung ating condominium. Kaya kami bumili sa Avida. Sabay ka. Kasi paano ko yun. Siraan mo Avida. Anyway, next. Binondominium 1. Ito po yung sinasabi ni Kagawa Dodoy kanina. Kung mapupunta po kayo doon sa San Nicolas, ito yung part ng ating distrito. Meron ako doon tinatawag na island. Yung island na yun, talagang patong-patong ang bahay doon. Maabot niya yata ng 5 floors. Noong 2019, pinakakuho ni Orme at tumanap siya na lugar, nakatabi lang din nun, yung Delpan Sports Complex. Ay tayo po tayo doon ng Binondominium 15-story po yan. At kung yung mga part ng island ay doon po nilagay doon sa mismo Binondominium 1. At sa tulong po ninyo, at sa tulong ng Panginoon Diyos, magkakaroon pa tayo ng Binondominium 1, Binondominium 2, Binondominium 3 para po sa distrito natin. Next. Ito. San Sebastian, Redwood Hill Residences, at San Lazaro Residences. Alam mo, gawa na yan. Parang pinamigay na yata nila. Kung kailan lang. Yan po yung pisahan noong panahon ni Orme Isko Moreno. Next. Okay. Senior Citizens Program. Uy. Next week, may dami na ako nito. Thank you. Invitado po kayo. Invitado kayo. Hindi ko lang alam kung saan ang handa. Question. Meron lang po ako napagbalitahan din sa mga marites na kausap. Ito ba na pag hindi ka nabutante, hindi ka nakasama doon sa senior citizen pension monthly? Hindi na. Pag hindi mo rin nakuha doon sa payout, hindi mo rin makukuha. Alam ko nila kung siya ako nung nagpinasayan. At doon sa ordinansa nila, walang sinabi kung butante pa, hindi, mayaman ka, hindi ka, o mahirap ka. Lahat po yun, meron kayong dapat matatanggap. So hindi ko maintindihan kung bakit nanggal nila yung mga binago pa nila yung ating mga ordinansa na pinasayan. Anyway, sabi niya ako babalik na lahat sa pagkakaroon natin. Okay. Yung senior citizens allowance, ay gusto ko lang mo ikwentahin ko lang parang dalihan sa inyo. Dahil meron lang tayong 150,000 registered senior citizen. Sa Biyernes ko, magiging 151,001 na yan. Sabi na ko sa punta ko wala eh. kung kukwentahin ko rin yan sa 500 times 150,000, that is 75 million a month. Kulang-kulang po yung 900 million. Kulang-kulang 1 billion pesos a year. Saan ba kinuha ni Orme yung budget niya? Yung po yung mga pag-upo niya, nakita po niya kasi maraming mga budget na nakalagay sa infrastructure, rehabilitation, pagpapagawa ng kalye. Sabi niya, sino-sino lang, pati si Pate, saka si Eddie lang nakikita dyan. Ang galing na natin yan.
diretso natin sa senior citizen dahil pag yan binigay natin sa senior citizen, wala namang hihingi ng lagay sa kanila dahil direkta na ibibigay ng gobyerno para sa lungsod ng Maynila sa ating mga senior citizen. Kaya yan po ang ginugugol natin sa ating senior monthly allowance. Next. Senior citizen, meron po ba? Meron ba? Gano'n ka lang? Gano'n na lang. Cupcake na lang. Anyway, yan po ay babalik ni Yorme yata. Meron lang ako request, sabi ko kay Yorme, pwede bang pagbalik natin yung senior citizen cake, pwede bang bawasan natin ng konting tamis? Kasi marami na kayo sa babies yata. Pagdating na senior. Tama po ba? Gagawin natin sugar free. Meron sugar ka. Next. Una, magpaalam. Okay. Hindi pa kung bagets pa yun. Senior citizen, at least nakatanggap na yung Christmas. Wala sa itsura. Wala? Wala? Yung ensure, meron pa? Wala na rin. Ngayon po nakakuha kayo ng ensure. Pero kayo po wala. Sabi niya, may matikim lang yan. Pagpalit niya sa tulong ninyo, gagawin natin lahat taon niya. Ha? Pero pinili ka naman daw yung yung ensure. Pinili daw ng stick ko. Meron ba? Yes. Anyway, next. Okay, sa panahon din po ni Yorme, unang-unang in-implement yung job opportunities sa ating mga senior citizen. Kasi sabi na, sa Japan, sa Amerika, sa Hong Kong, merong job opportunities yung ating mga senior at PWD na pwede pa naman magtrabaho at gusto pa magtrabaho. So, nung panahon na kinausap niya yung McDonald's, Jollibee, at yung mga chain of restaurants natin, nabigyan at nagpasa po kami ng ordinansa na magkaroon ng priority for employment yung mga senior citizens dito po sa mga restaurants na ito. Ako lang sana natin, i-implement lang natin ng strict yan at magkakaroon pa tayo ng mga job opportunities para po sa mga senior citizens. Next. Okay, panahon din po ni Yorme, yung allowances na binigay sa ating mga UDM at PLM students. Sabi niya, bagaman libre ang ating edukasyon sa PLM at UDM, pero siyempre may konting gastos pa rin yan. Mamasahe, bibigyan ng konting mga libro. Kaya po pinilin namin yan at nagpasa rin ng ordinansa during this time na mabigyan ng 1,000 pesos monthly allowance ang mga students. Next. Bibilisan ko na ito. Okay. Natatandaan nyo na wala yung face-to-face classes, di ba? During that time, nag-procure po ang City of Manila ng 110,000 laptops na ipinigay sa ating mga estudyante para po sa kanilang online classes. Pati po yung ating mga guro ay nabigyan din po 11,000 units na binigay po natin sa ating mga teachers at yan po ay fully equipped ng Wi-Fi ready. Okay, next. Okay, ito. Natatandaan niyo food security program. Alam po ba ninyo, ngayon ko lang ipagkayabang. Noong pandemic, sa buong Pilipinas, lungsod lang ng Maynila ang nagkaroon ng food subsidy security program for 6 to 7 months. Yan, pwede mo palapakan yan. Nakatandaan niyo, sabi nga ni Yorme, walang magugutom sa lungsod ng Maynila noong pandemya. At yan po ay tinupad niya. Sabi nga namin, minsan nga nakakakita pa kami ng ano yan, binibenta online. Eh sabi naman niya, tayo makialam doon, basta binigyan na natin sa kanila, kung sumobroman, eh sa kanila na yan, at wala na tayo konsumo. Dahil ano mo yan, every month, di ba, nabigyan natin yan. Anyway, yan po ay isa sa mga programang talaga i-implement ni Yorme for 6 months. Next, sensya na kayo, kawawa na ako ng boses. Ganun pala pag senior citizen na, madali naman wala. Okay, yung redevelopment projects, hindi ko na masyadong i-explain yan. Punta lang tayo dun sa langus nila. Yan. Ito lang po ang medyo proud ako dito dahil kasama ako ni Yorme dyan. Kung matatandaan nito, itong lagos nila, ito yung underpass mula sa Intramuros, papuntang City Hall. For the longest time, ayaw dumaan ang mga estudyante dahil una napakadumi
napakadilim. Natatakot ka nga dyan, pagpasok mo pa lang, hindi ka pa nakakalabas sa sitio, malamang na-hold up ka na. Pinaayos mo niya yan, kauna-unahan yan, at yan po yung dating Lagos-Nulad, ito yung bagong Lagos-Nulad, at yan din po yung nasa ilalim. Next. Okay. Marami ho tayong awards na nakuha, pero isa ho, very proud ako, sapagkat ito'y kinilala tayo sa buong mundo. Binigyan tayo ng award ng Bloomberg International. Ito pong Bloomberg International ay humahanap ng mga top cities sa buong mundo. Los Angeles, Tokyo, Russia, lahat po ng mga cities na kinikilatis nila. During the time ni Yorme, we were awarded number 2 top city in the world as a global city. Yan po yan. Ngayon, sad to say, naglabas na po ng listahan ng Bloomberg, wala na tayo sa top 40. Hindi na tayo kasama. So kasama tayo, may number 1 pa tayo eh. Number 1 sa crime index ng Pilipinas. Anyway, okay. Okay. Kunti lang naman sa amin. Buhog lang. Anyway, bago matapos, nais ko lang din mabilis na ipakilala yung ating pong Yorme's Choice. Itong pakilala ko una, ito malamang ito. Marami sa atin napapanood ito sa basketball at tinawag na Mr. Excitement. Matagal na ho ito nakaporma, gustong magkumandidatong konsehal. Kaya lang for one reason or another, hindi siya natutuloy. Pero ngayon, in God's time, magiging konsehal po. Konsehal, Bong Alvarez. Yung pangalawa naman ay hanay po ng baranggayan. For mahigit isang dekada na ho itong barangay chairman at palagi consistently ina-awardan ng City of Manila na one of the best barangay chairman ng City of Manila. At sa tulong po ninyo, magiging konsehal, Rolly J. Ako, ang may-ari ng kabila. Gusto. Alam mo nila, hindi rin mo bago sa larangan ng servisyo yan. Si itong pakikilala ko ay tumutulong na silently. Nung panahon po ng pandemya, ay malaki po ang naitulong nito sa lungsod ng Maynila sa pagkain na pinamalahagi po natin sa buong Kalakang Maynila. At sa tulong po ninyo, magiging konsehal din, Chris Tato. Mamiyaning mayaman. Of course, meron po kaming import. Kaya kung tinatawag na import, galing po ito sa national government. Dating Assistant Secretary ng Presidential Communications Office ng Malacanang. Abay, hindi biro po ang trabaho mo dahil buong Pilipinas ito. Kaya sabi ko, malaki ang impluensya, malaki may tutulong para po sa atin sa distrito. Palakpakan po natin. Konsehal, Mocha, Uso. Okay, tapos na. Ano ba? Ano ba siya? Nakalimutan ako kanina, tinitira ko ito, narinig ko. But kidding aside, alam mo nila itong paborito kong anak na lalaki. Meron talaga. Dalawa lang ako, isang lalaki, isang babae. Isang paborito kong anak na lalaki. But kidding aside, hindi ko ito sa mga po yung gagawin. Kahit alam ko, ang politika, pagsiservisyo, kailangan galing sa puso mo. So, fortunately, marami naman ako narinig nagsasabi sa akin, Michelle, napakuli yung anak mo. Kaya ako very, very proud po ako at sa tulong mo ninyo, sana maging konselwe, konsyal, Paul Jarta. Sino ba mas pogi? Gusto ko lang paalala sa inyo, una akong nakilala nyo. O sige na, sila pogi. Cute na lang ako. Anyway, yung pong aming kasama, alam ko naman, hindi nyo sa inyong kaalaman, si Apple, number 1 counselor natin sa distrito natin. 2 beses yung ginawa number 1 yun. Pero baka hindi mo alam. Si Apple, ang number 1 counselor sa buong Maynila. Siya nakakuha ng pinakamaraming boto sa lahat ng konsyal sa lungsod ng Maynila. Kaya po, sabi na namin, ito makikita ko ng tanghali, ng umaga, tanghali, hapon, gabi. Kaya bagay na bagay ito sa Kongreso
Palakpakan po natin. Congresswoman Apple Villar. Sa pagkanta. Isa pang kada. Mamaya na. Of course, ang ating pong kasama sa party list, ang kasangga party list, kapit-bahay natin to. Itong ang endorser nito na si Vice Ganda, tiga Blumentritt at tiga Tambunting. Kaya malapit din po ang puso natin to. Medyo hawig pa kay Yorgo ito. Yan yung artista. Ang cast party list, George Graham. Gusto niyo na makita si Yorgo? Yes! Di nga. Palakpakan malakas. Muli po, maraming salamat. Magandang hapon, Manila!